Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Nandiyan na po tayo. No po, diyan lang po kayo, huwag kayong aalis dahil po maganda po ang ating po pag-aaralan sa gabing ito po. Ayan. No po, masaya po ba kayo? Opo, masaya tayong lahat. No po, bago po tayo magsimula, samahan niyo po muna akong manalangin ng ating pong opening prayer. Let's just pray po mga kapatid. Panginoon, dakila sa lahat, Ama. Muli kami nagpapasalamat, nagpupuri sa pagkakataong ito na binigay mo sa amin. Pagkakataon na muli kami mag-aral na yung mga salita. Narito, Panginoon, buksan mo po ang aming mga puso at isip, gabayan mo kami. Nagpapasalamat din po kami sa pagpapatawad mo lalo sa aming mga nagawang pagkukulang, pagkakamali sa iyo. Panginoon, narito po muli ang aming buhay, muli namin tutuon ito sa iyo, muli namin pagkakalob sa iyo, upang kami po ay makarinig ng iyong mga salita at gabayan kami ng banal na Espiritu sa gabing ito. Maraming pong salamat, dakilang Diyos. Muli Ama, pinapanalangin din po namin si Aika kung saan magkakaroon po siya ng nalalapit na operasyon sa kanyang mata. Basbasan mo po ang gagamot sa kanya at tulungan mo po ang batang ito na maging malakas po ang kanyang pong pangangatawan upang maging maayos po ang kanyang operasyon. Salamat po muli Ama sa gabing ito. Ito po ang dalangin namin. Pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Okay po. Ito po ang ating pong makita po ninyo ang sinabi po dito sa ating go and enjoy choice. Sabi niya food and sweet drink. And send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Sinabi po ito sa Nehemiah. Ano po? Okay. Ngayon po, sa gabing ito po, ang topic po natin, ito po, I will be happy. Pero mayroon pong if. If. Yan. Sabi niya, I will be happy if. Happiness. So, pag sinabi pong happiness, ito ang karamihang hinahanap natin. Ang totoong kaligayahan. Ano nga ba ang totoong kaligayahan? Maraming beses na po tayo nagturo tungkol sa kaligayahan. Pero sa gabing ito, tinan po natin ang application natin dito na binabanggit. I will be happy if I were, if I had, if I could. Ayan, yung tatlo po na yan. Kung titignan natin. Ano po? Sabi niya, if I were, if I had, if I could. Yan, ang ating pong tatalakayin sa gabing ito. See? So, the grass, sabi niya, is greener where you water it. Sabi doon, na binabanggit. Ngayon, happy. Happy is an adjective na tinatawag. Ibig sabihin, delighted, pleased, or glad as over a particular thing. Yun po yung sinasabi na happy, no? Para gladness na tinatawag doon. Characterized by or indicative of pleasure, contentment, or joy, a happy mood, and a happy frame of mind. So yun po yung sinasabing masaya, happy, na binabanggit. So maraming beses po tayo nagiging masaya. Kapag may mga gathering, may activities po, tatawanan tayo, masaya tayo, na binabanggit. Depende raw sa mood natin. Ano po, na binabanggit. No? Titinan po natin, to a lot of people, marami ang tao, happiness is defined in terms of having every desire fulfilled. Yun daw ang kaligayahan eh. No? Kapag may mga nakamit sila, meron sila na na-fulfilled din yung kanilang ginagawa. So, masaya na. Yun po ang karamihan na kaya tawag dito, meaning. Karamihang meaning sa mga tao about happiness na tinatawag natin, na binabanggit. No po? Pero most would define happiness as a life of wealth, pleasure, and constant fun. Yun daw po ang sinasabi na saramihan naman na binabanggit na tunay na kaligayahan. Yung maayos ang buhay mo, magandang kalusugan mo, mayroong kakakayahan, tama lang, no po? Na binabanggit, no, patuloy daw na kaligayahan. So, yun naman daw po ang dinidefine sa ibang tao. No po? Pero God's concept, ito po ang ating pag-aaralan. God's concept of human happiness is not the same as the world's concept of happiness. Iba po ang kaligayahan o happiness na nasa konsepto ng ating Panginoon Diyos. Iba po yung kaligayahan natin. Although God gave us happiness, binigyan tayo ng kaligayahan ng Diyos sa buhay natin. Pero ano ba talaga ang tunay na kaligayahan ayon sa konsepto ng Panginoon Diyos? Ayan. Ano po? Ano natin? Okay? So, sa Genesis chapter 3, Proverbs chapter 14, verse 12,
na po mga scripture natin. What many think will make them happy may indeed bring temporary pleasure, a false sense of well-being and fulfillment, but will not bring continual happiness. Hindi raw po magbibigay ito ng tuloy-tuloy na kaligayahan. So may kaligayahan tayo, pero sandali lang pala yan. Babasahin ko po sa Proverbs chapter 14, verse 12 sa wikang Tagalog po. Basahin po natin ha. Proverbs chapter 14, verse 12. Sa wikang Tagalog is kawikaan sa wikang Tagalog po. Ayan. Chapter 14, verse 12. Ang sabi po niya dito, sabi ni Solomon, no po, there is a way that seems right to a man, sa wikang Ingles. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyan ay mga daan ng kamatayan. So, tingnan niyo po, akala natin masaya na tayo, pero pala sa dulo pala nun ay kalungkutan din. Kamatayan na tinatawag natin na binabanggit dito. Okay? So, yan po sinasabi po ng Proverbs chapter 14 verse 12. So, kalimitan sa mundo. Kalimitan sa mundo, ang kaligayahan ay nandiyan sa pagliliwaliw. Katulad po ng pag-iinuman, pagsasaya, na binabanggit. Iba naman po, yung pag may problema doon sila, gusto nila maging masaya, magdadrug sila. Ano po, may iba naman po. Basta mayroon na kami mga material na bagay, masaya na ako. So, ang kaligayahan nila, mga material na bagay. Meron naman po sinatawag natin na selfish desire. Kung minsan po ang gusto mo lang, ikaw lang yung maging masaya. Ano po, na binabanggit. Katulad din po ng mga unlawful relationship. Di ba? Akala natin kaligayahan yun. Meron nagsasaya kasi na ganito, ganyan. Meron iba't ibang relasyon, mga opposite sex. Ano po, na binabanggit. So, sinful pleasure. Nakaisa ka, nakaloko ka, alam mo, masaya na. So, iba't iba po na tinatawag na kaligayahan ang nangyayari o kasayahan sa buhay ng tao sa mundong ito na kakaiba po doon sa konsepto ng Panginoon. So, pseudo-happiness can be found in sin. Ano po yung pseudo-happiness na tinatawag? Ito po yung kaligayahan na makamundo. Ito po yung kaligayahan na sandali lamang na binabanggit na sinasabi natin. Tingnan niyo po sinabi ni Jeremiah, chapter 12, verse 1. Righteous are you. Ayan. O Lord, when I plead with you, kapag ako nagmakaawa sa iyo, yet let me talk with you about your judgment. Why does the way of the wicked prosper? Ang ganda nung tanong dito ni Jeremiah, ano po, bakit po itong mga masasama ay lalo pang pinag-umuunlad? Lalo pang pinagyayaman? Para bang sila pa yung masaya? Ano po, why are those happy who deal so treacherously? Sabi niya doon na binabanggit. So para po mas malinawan natin, lalo-lalo na po yung mga kabataan na nanonood ngayon, tingnan po natin sa wikang Tagalog, sa salita sa wikang na Jeremiah. Ito po, Jeremiah po, sa wikang Tagalog, basahin ko po para po maunawaan natin mabuti. Ikaw ay matuwid, O Panginoon, nang ako'y makipagtalo sa iyo, gayon may matuwiran ako sa iyo. Bakit gumiginhawa ang lakad ng masama? Ano po sa tanong niyang yun? Ano po? Bakit nangatitiwasay silang lahat na nagsisigawa na may lubang kataksilan? Ano po? Bakit pa sila yung mapayapa na may mga kataksilan na tinatawag natin? So katanungan ni Jeremiah, kung titignan natin, pwede ba natin itanong ngayon yan sa Panginoon? Di ba? Kung makita mo yung tao, ito yung masamang tao. Ito yung drug dealer, ito sila palalo yung masagana. Ano po? Sila palalo nagliliwaliw na binabanggit. Kasi po yun po yung kamunduhang kaligayahan na tinatawag natin. Ano po? Sa Malakay chapter 3 verse 15. And now we call the proud happy. Sabi niya, tawagin na natin ang mga magmamataas na masaya. Yes, they that work wickedness are set up. Yes, they that tempt God are even delivered. No? Anong pakalalim na sinabi ni Malakay? Sa wikang Tagalog, babasahin natin sa Malakias. Ano po? Ito po sinabi ng Panginoon, ni Propeta Malakias, sabi doon. Chapter 3, verse 15 po, sa wikang Tagalog. Tingnan niyo po ang sinabi. At ngayon, ating tinatawag ang palalo na mapalad. Tinatawag pa natin daw yung mga mapalalo, mga proud, na mapalad pa sila. Oo, silang nagsisigawa ng kasamaan, ay nangatayo. Sabi niya, oo, kanilang tinutokso ang Diyos at tumatakas. Tingnan niyo po, sila na nagtetempt sa Panginoon Diyos, sila pa yung nakakatakas. Para bang sila pa yung nalilibre.
No po, yung tinanong niyo po. Ibig sabihin, sino na yung gumagawa ng masama? Sila pa yung sumasagana. Sino pa yung gumagawa ng masama? Sila pa yung nagiging maunlad. Para bang, ikaw na gumagawa ng mabuti, ikaw pa yung naghihirap. Ganun po nangyayari. So, kung titignan niyo po, bakit nga ganun nangyayari sa buhay ng tao? Di ba? Yung kaligayahan na yan. Okay? Tuloy natin ang ating pag-aaral ng Biblia. So, true enduring happiness cannot be found in material things. Yan po ang katotohanan. No po, katotohanan, no po, ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa material na bagay. Pero sabi ng mga tao, basta ako may pera lang, masaya na ako. Di ba? Kasi ang nagpapatakbo sa mundong ito ay pera. Totoo po yun. Salapi ang napakahalaga sa mundong ito. Kung wala kang salapi, wala po tayong sinasabi natin, wala tayong kaligayahan. Yan po yun sa mundo na binabanggit natin. Okay? Basahin na natin. Ano po? Sa Solomon, Ecclesiastes chapter 2, verse 1 to 12, kung naalala ninyo, nagturo ako ng series Bible study about Ecclesiastes. Nakita natin na sinasabi doon, everything under the sun, na po, ay walang kabuluhan, are in vain, na binabanggit doon. See? So, a certain rich man, doon sa Luke chapter 12, verse 13 to 21, masaya siya na nabubuhay, no? Rich man. Pero, tignan niyo po, siya rin po ay walang tunay na kaligayahan na binabanggit doon. The Laodicean, in Revelation chapter 3, verse 17, in the same way, ganun din po, no? Na binabanggit. No? Material wealth can be a source of many sorrows. Yan po ang katotohanan na dapat natin tanggapin. No po? Pero paano mangyayari yun? No? Yung mayaman ka, pero yan daw ang nagiging sanhi ng maraming kalungkutan. Totoo po ba yun, mga kapatid? Ano po? Diba? Totoo po ba yan na yung kayamanan, yan pa nagiging source, no, ng maraming kalungkutan? Basahin nga sinabi ni Timoteo, ni Pablo kay Timoteo. Timoteo chapter 6, verse 6 to 10. 1 Timothy, sabihin po natin sa wikang Tagalog ulit. Okay? 1 Timothy, yan. Sabihin natin ang chapter 6, verse 6 hanggang 10. Datapat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapanginabangan. Ang ganda sinabi ni Pablo kay Timoteo. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan at wala rin naman tayong mailalabat na anuman. Iyon. So, kung ano meron ka, pinanganak ka sa mundong ito, wala kang dalang yaman. Kaya kung ano man yung paglabas mo sa mundong ito, wala ka rin madadala. Ano po? Then, sabi niya verse 8, ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masisiya na tayo doon. Ganda ng sinabi niya man niya. Kung tayo may pagkain, may damit, diba? Masaya ka na eh. Parang halimbawa, ito po, may nakita kang pamilya sa labas. Alam mo po yung wala sila nakakain, pag nabigyan mo sila ng pagkain, napakain mo, halimbawa sa Jollibee, di ba ang saya na nila? Si nakapagbigay ka ng kaligayahan sa kanila. Although panandali ang kaligayahan nyo, pero sila ay sumaya. Ano po, na binabanggit natin. See? Sabi niya, datapat ang mga nagsisipag nasang yumaman ay maghuhulog sa tukso at sa silo, sabi niya, at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Okay, anong ibig sabihin nito? Hindi ba tayo pwede magnasang yumaman? Hindi ba? So kung titignan ninyo, hindi ba? See, although pwede kang yumaman, pero wag mo naman pairalin yung puro yaman mo at wala ka ng Diyos. Sapagkat kung may yaman ka at wala kang Panginoon, hindi ka magkakaroon ng kaligayahan. Lalo ka lang magkakaroon ng mga maraming problema. Dahil sabi nga, di ba, hindi masama ang pera, pero ang pera po ang naging ugat ng kasamaan. Bakit? Kasi nagiging saking ka na sa pera. Hindi po, wala ka na may isip kundi material na bagay, magandang bagay. Hindi mo naisip, sa Diyos pala ang bagay na ito. Yun po yung nangyayari. So, mawawalan ka ng kaligayahan at maraming pang tuksong darating sa iyo. Tutuksuin ka pa na, dito pa, gawin mo pa ito. Diba? Lalo kang tutuksin ng mundo na gamitin mo ang iyong pera sa sarili mo. Ayan. At sa pagyaman. All material things will pass away. Mawawala po talaga lahat yan. Ayon sa 1 John chapter 2, verse 15 to 16, 17. Kung titignan natin, ano po? So, mawawala po talaga lahat ng bagay na yan. No? Lahat ng material ng bagay nito. Yung ano man yung kaligayahan mo sa material,
lahat yan ay mababaliwala. No po, na binabanggit doon. Okay? So, kung titignan natin, Lot, so the well-watered plains of Jordan, nung pinapili si Lot at si Abraham, nakita ni Lot, mas maganda itong lugar na to. Di ba? Dito ko. Mas pinili niya, tinan mo mas pinili niya yung pang masagana na lupain kaysa doon sa hindi. At sabi ni Abraham, sige, kung ano yung matitira, kung ano yung hindi mo pipiliin, yun ang akin, sabi ni Abraham. Yun po. Pero si Lot, pansinin niyo po, yun ang kanyang pinili. Pero kung titignan natin, ano nangyari sa lugar ni Lot? Ito ay nagunaw, hindi po ba? Na binabanggit doon. Dahil doon nagsimula ang mga maraming kasamaan ng panahon ng araw ng Biblia. Okay? So sabi ni James Oppenheim, sabi niya, the foolish man seeks happiness in the distance. The wise man grows it under his feet. Ano po? So, ang pangaldo ng tao, makita nito, naghahanap ng kaligayahan, kung ano kagad yun nakikita niya panlabas. Pero yung tao naman talino, nagsisikap siya mula doon sa kanyang talampakan hanggang siya ay umunlad. Yun po yung sinasabi na binabanggit natin, na sinasabi ni Oppenheim. Ano po? Okay, tuloy natin. No? Ayan. So, apart from trusting God, ayan, Jeremiah chapter 17 verse 5 to 8. Basahin po natin mga kapatid. Jeremiah chapter 17 verse 5 to 8. Sabi niya po ni Jeremias. Ano po? Chapter 17 verse 5 to 8. Ito po sinabi po. Ganito ang sabi ng Panginoon. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Tingnan niyo po, ang sabi ng Panginoon dito, no? Sabi niya, thus said the Lord, cursed be the man that trusted in the man. So hindi tayo pwede magtiwala sa tao. No po, dahil ang tao, hindi natin, sabi nga, di ba, kung minsan, yung tinagkakatiwalaan mong tao, yung pala magbibigay siya ng kalungkutan. Kaya sabi niya, no, sapagkat siya ay magiging gaya ng pugon sa ilang at hindi makakita pagka ang mabuti ay dumarating. Pag nagtiwala ka sa tao, hindi mo makikita ang kabutihan na dumarating. Sabi niya, kundi tatahan sa mga tuyong dako sa ilang, lupaing maalat at hindi tinatahanan. Verse 7, sabi niya, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon sapagkat siya magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o malilikat man ng pagkubunga. Anong ibig sabihin nito? No po, mas mabuting magtiwala sa Panginoon na sumusunod tayo na nandoon daw ang tunay na kaligayahan at kasaganaan. So huwag ka magtitiwala sa material na bagay, anumang bagay na nasa mundo masisira. No po, dahil wala po dyan ang tunay na kaligayahan. Hindi mo dyan makikita. Kaya sabi dito, kaligayahan, hindi mo matatagpuan nang wala kang Diyos, nang hiwalay ka sa Panginoon Diyos. Kaya dapat po lahat tayo ay kasama ng Panginoon. Kaya nga si Jesus ay namatay para sa atin, para tayo ay pagkaisahin sa Diyos, para tayo ay maisama sa Panginoon Diyos. Ano po na binabanggit doon? Sinasabi. Okay. Sabi niya nito, in freedom from His rule. Tingnan niyo po yung prodigal son. Alala niyo po istorya ng prodigal son? Di ba? Gusto niya parang nabuboard siya dun sa piling ng kanyang tatay. Kasi wala nang ginagawa. Gusto niya magsaya. No po, ang ginawa niya, buhay pa yung tatay, kinuha niya yung yaman. At siya ay nagliwaliw, nagsaya-saya. Akala niya, hindi na matatapos ang kanyang kaligayahan. Dumating ang dating, dumating ang pera, na wala na, ubos na lahat, at wala na siya makakain. Kundi siya ay nagtrabaho sa pakainan ng baboy, taga-alaga ng baboy. Hanggang pati pagkain ng baboy ay kinakain niya. Ito naman sa Roma chapter 1 verse 18-32, sinabi doon yung mga hintil na wala ang paniniwala sa Diyos. Although they know God, pero pinalitan nila ang imahe ng Diyos. Yan po mga nangyayari. Ano po? Kung titignan natin. Kuminsan kasi yung akala mo malaya ka. Ano po? Yung sarili mong kalayaan sinusunod mo.
sarili mong kalooban. Akala mo nandun ang tunay na kaligayahan. Kasi marami po nagkakamali kasi. Po, feeling nila, okay lang kung di magsamba, basta masaya ako dito. Okay lang ganito mga bagay. Po, hindi nila nare-realize na wala kung wala ang Diyos sa buhay mo. Mawawalan ka ng tunay na kaligayahan. Hindi ka magtiging masaya. Tandaan mo yan. Dahil ang tunay na kagalakan, kasiyahan ay nasa Diyos. Kaya napakaganda ng isang pamilya. Po, ang buong pamilya ay nagsumunod sa Panginoon Diyos, nagtitiwala sa Panginoon Diyos. Po, sama-sama nagsasamba. Nandun po ang tunay na kaligayahan eh. Diba? Sabi nga, di bali kaming walang pera. Di bali kaming ganito. Dahil alam namin di kami pababayaan ng Diyos. Pero masaya kami dahil at feeling namin ang Diyos. Yun po yung maganda po, na binabanggit dito yung paghahanap ng iba't ibang paraan. Sabi, in seeking to be different from who God made us to be. Wala pong mangyayari doon. Po, tandaan mo, ginawa ka ng Diyos, wara, ikaw ay maglingkod sa Kanya. Pero kung pinipilit mo na, kaya ko to, kaya ako ba ito, ako magiwa nito, ako dahil sa akin ito, wala pong mangyayari. Di ba? Kasi ang whole duty ng tao ay sumunod tayo sa Panginoon Diyos. Yan po ang tunay na katapos-tapusan sa buhay ng tao. Ang matakot, fear the Lord, and keep His commandment. Yan po, no? Mababasa natin yan sa Ecclesiastes. Okay. Don't let your happiness depend on something you may lose. Sabi po na isang magaling na tagapahayag ng araw na si C.S. Lewis. Marami po siya nasulat na libro. Sabi niya, don't let your happiness depend on something you may lose. Wag ka daw magdedepende ng kaligayahan sa something na mawawala sa iyo. Ano po, masaya ka sa may asawa ka, pero ang asawa natin hindi po ever. Ano po, mamamatay din po. Diba? Pero kailanman ang Diyos hindi mamamatay. Kaya doon tayo magdepende sa Diyos. Let us allow the will of God in our life. Let us depend on God in everything, in every circumstances in our life. Magdepend tayo sa Diyos. Huwag kang magdedepend sa sarili mo. Huwag kang magdedepend sa mga tulong ng ibang tao. Kundi magdepend ka, magtiwala ka, sumunod ka. At ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng tunay na kaligayahan na hinahanap mo. Yan ang tunay na kaligayahan na dapat nating matagpuan at masumpungan. Ayan. Our happiness will not rise above our value. Tingnan niyo po, our expectation of things in this life may let us down. Disappointment will come. Thus our life, love, trust, and hope must be based on God and His Word. Dapat nakabase ito sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Dahil kuminsan ang expectation mo hindi naman pala natutuloy, kaya nagkakaroon ka ng kalungkutan. But our expectation to God, hindi po yan mababaliwala. Tandaan niyo po. See, God who cannot lie. No po, whatever promises that God has told us in His Word, it will come true. The Lord wants us all to be happy. No po, kasi gusto niya maging masaya ka eh. No? Ano binabagit doon. Pero sa mundong ito, kapag itiniwala mo, kaya naman napakaganda ng Ecclesiastes. No po, kung pag-aralan natin ang Ecclesiastes chapter 1 hanggang doon sa chapter 12, kung i-review ulit natin yung mga tinuro ko sa inyo nung araw, no po, na binabanggit doon. Tingnan niyo po, see, if I had, if I could, because God wants us all to be happy. No, values, desires, condition. Tingnan niyo po, love, no po, dapat po yung love, andoon ang tunay na pag-ibig para maging masaya. Health and wealth. Yan po ang tinasabi natin na kaligayahan. No po, yung wealth natin sa Panginoon ito, yaman mo sa Panginoon Diyos. Sabi ng Panginoon, mag-impok ka ng yaman sa langit, hindi ka mag-impok ng yaman sa mundong ito. Although we all need this na kailangan natin para makatulong tayo sa ibang tao. Di ba? Yung binabang, pero yung pag-ibig ang tunay na ito ang magbibigay siya ng kalagayan. Pag-ibig sa Panginoon Diyos. Sapagkat kailanman hindi ka po iiwan ng Panginoon Diyos. Kailanman. At andon ang tunay na kaligayahan at ang tunay na kalusugan ay nasa Panginoon Diyos. Doon ka maging masaya. Ano po? Na binabanggit doon. So, carnal or spiritual love. Diyan po,
See, yung pag sinabing carnal love, ito po yung pag-ibig na makalaman. Tandaan niyo po, di ba, may mga pag-ibig na agape, eros, phileo, di ba? Ang tinatawag sa storge, 4 na klase ng pag-ibig. Agape, the true love na tinatawag. No po? No, phileo is the brotherly love. Eros is carnal love. Then storge is a family love, ng pamilya na tinatawag natin na binabanggit. No po? Then physical or spiritual health. See? So, mayroon tao mga kalusog, malalakas, pero malayo naman sa Panginoon. Ano yung lakas mo? Baliwala lahat yan kapag namatay ka na. But spiritual health, no po, kahit ano pa yan, basta malakas ang spiritual mo, ang tunay na kapag mamatay ka sa mundong ito, andun pa rin ang kaligayahan mo sa paraiso. No po, yun po yung maganda dyan. Then, material or spiritual wealth. Diba? Sabi ko nga, lahat ng bagay sa mundong ito, wala kang madadala. Pero ang spiritual na yaman mo, madadala mo yan sa Panginoon Diyos. No po, na binabag, yan ang tunay na kaligayahan. Kaya sabi ko, magiging masaya ako. Yan. Temporal or eternal happiness. Sandaliang, panandaliang kaligayahan, panandaliang happiness, or walang hanggang happiness ang ating hinahanap, ang pinipili mo. Lahat tayo naghahanap ng walang hanggang kaligayahan. Gusto natin huwag tayo malungkot, wala nang iiyak, di ba? Ano sabi ng Panginoon? He shall wipe away all tears. There will be no, sabi niya, death, nor fear, nor sickness doon sa kanyang piling. Yun po yung tinatawag na eternal happiness eh. Yun po, napakaganda po noon na binabanggit doon. Di ba? So, minsan busy tayo, puyat tayo, pagod tayo, stress tayo. Ano po? See? Pero nagpapakasya tayo, akit tayo ng bundok, tayo kain dito, kain doon. Pero pansinin niyo po, di ba, Pop? So, wala ka sa Panginoon Diyos. Hindi ka nagtatrabaho sa Panginoon Diyos. Di ba? Mas marami kang oras dito sa barkada mo, ganito, ganyan. Di ba? Pansinin mo, masaya ka. Pero pag nagkasakit ka, ano mangyari? Wala ka na. Lungkot ka na. Di ba? So, yun po sinasabi. No? So, kung minsan kasi nandun ka sa barkada, pero pag may sakit ka, nasa ng barkada? Wala. Pero ang Panginoon, kapag nasa Panginoon ka, may sakit ka, ay, pagagalingin ka kagad ng Panginoon. Isa lang panalangin mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, gagaling ka kagad. Nandun, makikita mo agad ang tunay ng kaligayahan. Di ba? So, iba, sayang yung kikitain ko pag linggo. Mas iniisip mo yung kikitain mo para sa pamilya ko. Di ba? So, isipin mo naman ang Panginoon Diyos. Hindi ba kaya ibigay ng Diyos yun? Kikitain mo ng araw ng linggo at ipinagpapalit mo ang linggo sa Diyos? Diba? Nagsasaya ka, nagliliwaliw ka dito, punta ka sa lugar, punta ka sa ganyan. Pero pag linggo, hindi ka nagsasamba. Diba? So marami kang ginugugol na pera sa pang-amunduhan. Material na bagay, pero pagdating sa bigayan sa Panginoon, wala kang may bigay. Naalala niyo sabi ko, ito na sinabi ko sa mga kapatid noong linggo. Diba? So pag may mga karangyaan, nandiyan, yung sinasabi natin, lagi kang may pan-kay-ador. Alam niyo po yung pan-kay-ador? Pagdugtugin mo, pan-ador. No? Tagalogin mo, pundador. Diba? See, nandun po yung ating kaligayahan. Pero pagdating yung pagbibigay ng pan sa Panginoon, wala na tayo maibigay. See, yan po yung maganda sinasabi natin. Okay? Yan. No, tingnan niyo po. See, we have lost a sense of awe before God. We want to do whatever we want to do. Yan ang po yung nasabi ko eh. Na gusto mo ano yung gusto mong gawin. And then call upon God to help us. Gusto mong gawin lahat, gusto mong gawin. Pero pagdating ng kailangan mo Diyos, Lord, tulungan mo ako. Diba? Pero nasaan ang pagtulong mo sa Diyos? To justify us and serve us and make us happy. So, we imprison God within the structure we have built for Him. No? Kinukulong natin ang Diyos eh. Tingnan mo, binigyan niya tayo ng kaligayahan, pero tingnan mo, hindi mo sinasama ang Diyos sa kaligayahan mo. Yun po ang nangyayari. We live however we want to live. Gusto mong nabubuhay tayo, no? Sa gusto nating pamumuhay. Then when we are confronted with some portion of truth or law, kapag ikaw ay nakarinig ng katotohanan, masakit ang katotohanan, no po, ng batas ng Panginoon, no, ikaw ay na-rebuke, no, ang reply natin ano? Well, God wants me to be happy.
Yan ang sinasabi natin. Na-rebuke ka sa mga ginagawa mo. Hindi kasi gusto ng Diyos na maging masaya ako. Yan. Well, God wants us to be happy, but the happiness He desires for us is spiritual. Yun ang gusto ng Diyos na kaligayahan eh. Spiritual, hindi sa material na bagay. Hindi gusto ng Diyos magsaya ako eh. Oo, totoo ng Diyos magsaya. Pero ang pinaka-point ni God, gusto niya na magsaya ka spiritual. Yun po ang inaano ng Diyos sa atin. You know? Pag masaya ka spiritual, sunod po ang physical. Unahin mo ang spiritual. Diba? Ang sabi, put God first in everything. If you put God first in everything, you will have true happiness and physical happiness follows. Tingnan niyo po na binabanggit. And it based on holiness, not the flesh. Hindi po based sa flesh. Sabi malakas ka nga, may kansaya ka, ito ganyan. Eh wala ka namang Diyos at wala ka kay God. Tingnan niyo po, mas marami kang ibinibigay kay adore kaysa pagtulong sa ibang tao. Yun, yung binabanggit natin. So Christianity is about dying to self, no? And letting God change us from the inside out. May nabasa nga ako, katotohanan, nakakalungkot na katotohanan. Kung minsan kasi po ito, marami tayong kaalaman sa Biblia, ganyan-ganyan, pero hindi naman nababago ang ating puso. Yun po ang mga nangyayari. Rinig tayo ng rinig ng Word of God, ganyan. Kapag tayo ay nasaktan sa sinasabi, no? Na sinasabi ng preacher, akala natin tayo na sinasaktan ng preacher. Hindi mo alam, ikaw pala ay hinihimok ng Diyos na magbago para magkaroon ka ng tunay na kaligayahan. Yun po, sabi doon. No, it's not happy a lot of time. But as, sabi niya, Eric Moody says, we need to redefine what we mean by happy. Redefine mo yung happy na binabanggit. He says he went from being a self-gratifying, self-focused guy to wanting God to be glorified no matter what. That was now his version of happy. So ang tunay doon na happiness, ito sinasabi, focus ka kung ano ang gusto ng Diyos at kung paano mo mag-glorify si God. Yan po dapat yun, no? No matter what. Okay? Kung titignan natin, Psalm chapter 144, verse 15. Anong sinabi? Happy are the people who are in such a state na nandun doon sa kalagayan na yon. Happy are the people whose God is the Lord. Tignan niyo po, masaya daw ang mga tao na nandun sa kalagayan na yon. Anong kalagayan yon? Yung kalagayan na ang mga taong ito kung saan ang Diyos ay kanilang Panginoon. Ngayon, sino ang Panginoon mo? Sino ang Panginoon mo? Para magkaroon ka ng magandang buhay, kaligayahan, dapat ang Panginoon natin ay Diyos. Hindi ang Panginoon mo material, hindi yung mga bagay-bagay na ganito. So, lagi natin uunahin ang Panginoon Diyos. Awit chapter 146 verse 5, sa New King James Version. Happy is he who was the God of Jacob for his help. Tingnan niyo po, masaya daw po ang isang tao kung saan ang Diyos niya, ang Diyos ni Jacob na tumutulong. Di ba? Kilala niyo si Jacob. Di ba? The father of 12 tribes. Di ba? Naalala niyo. See, whose hope is in the Lord is God. Kung saan daw ang pag-asa mo ay nasa Panginoon, doon ka nagtitiwala. Doon ka umaasa. Huwag kang umasa sa material na bagay. Huwag kang umasa kung ano yung kinalalagyan mo ngayon. Huwag kang umasa kung ano yung meron ka. Kundi umasa ka sa Panginoon Diyos. Dahil nandyan ang tunay na kaligayahan. Kasi ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan lamang sa ating Diyos. Yan po ang totoo mga kapatid. Maniwala po kayo dyan. Yun po. Sa Proverbs chapter 3 verse 13. Happy is the man who finds wisdom. Ito po. Masaya daw ang isang tao kapag nasumpungan niya ang karunungan. And the man who gains under at isang tao nagkaroon ng pangunawa. Tignan niyo po ang ibig sabihin, hindi lang po nang ikin. So wisdom from above, the knowledge of God. Kapag ito po ay naunawaan natin, dito po magkakaroon tayo ng tunay na kaligayahan. Bakit? Maiwasan mo lahat ang bagay na masama dahil nandiyan ang karunungan ng Panginoon Diyos. Ang tunay na karunungan na bigay ng Diyos sa salita niya sa Biblia, hindi po karunungan na nasumpungan natin o naagitan natin sa Biblia. Marami kasi naagitan na yung mga reliyon ito. Ito po reliyon ko, ito po naagitan mo yan Akala mo masaya ka, andiyan dyan yung mga nagsasaya kayo, yung mga nagsasayawan kayo, sumasamba kayo, tutugtugan. Pero
Pansinin niyo po, masaya ba ang Diyos sa ginagawang ganun? Sinabi ba ng Diyos na mag-ingay tayo habang pagsamba sa Kanya? Wala naman sinabi ang Panginoon Diyos. Ang sinabi ng Panginoon Diyos, magpuri kayo sa pamamagitan ng pag-awit lang. Pero nagkakalimbangan tayo, nagkakagulo tayo, masaya-saya tayo. Hindi po yan ang tunay na kaligayahan. Ano po? Okay? Kaya sabi niya dito, she is a tree of life to those who take hold of her. And happy are all who retain her. Ayan. Sabi niya dito, sabi ni Proverbs, no? Kaparado siyang isang punong tree of life doon sa humawak nito. Ano po? Na binabanggit doon. Okay? Proverbs chapter 16 verse 20. He who heed the word wisely, yun po will find good, and whoever trusts in the Lord, happy is he. Ayan. Ano pong ibig sabihin to? Yung narinig mo ng salita ng Diyos, pangawakan mo na yan. Huwag mo nang iwan. Kristiyano ka na eh. Huwag ka na umalis sa pagiging Kristiyano. Nasa liwanag ka na eh. Huwag ka na ulit pupunta sa kadiliman. Ano po? Pangawakan, sabi niya, word what will find good. Ano po yung masusumpungan mo ang kabutihan? Nandun na po ang kaligayahan. Ano po? Kaya po mga kapatid, huwag nyo na pong sayangin na kayo ay Kristiyano na. Sa mga kapatid natin na paglinggo na hindi nagsasamba, simulan nyo na pong magbalik sa Panginoon Diyos. Dahil akala nyo masaya kayo, di ba? Pero kapag kayo ay namatay, na hindi nagiging faithful kay God, wala pong kaligayahan dyan. Tandaan nyo. Diba? Ang tunay na kaligayahan natin ay nandoon po sa panghawak mo, sa pagsunod mo sa Kanyang salita. Habang ikaw ay nabubuhay, habang naghihintay tayo sa ating Panginoong Jesus na binabanggit natin. Proverbs 28:14. Happy is the man who is always reverent. Ayan. But he who hardens his heart, yun nyo po, ito yung sinasabi ko, will fall into calamity. Ano po, masaya daw ang isang tao na lagi nagbibigay galang, nagbibigay puri sa Panginoon Diyos. Pero daw yung sa mga matitigas ang puso, darating po ang kalamidad. So mawawala ang kaligayahan. Kaya nga po lagi ko sinasabi sa mga kapatiran, dahil sinasabi ko sa lahat na nakakausap ko, di ba? Huwag niyo tigasan ang puso ninyo. Ano po, bigyan niyo ng galang ang Panginoon Diyos. Huwag din niyo lapastanganin ang Panginoon Diyos. Kung minsan kasi, akala natin, no? Nandun ang kaligayahan eh, hindi mo alam. Ang tunay na kaligayahan ay nandun sa pagkakaisa, ng pagsusunod sa salita ng Diyos. Kung sa kongregasyon, dapat lahat tayo nagkakaisa, nagkakaunawan, nagmamahalan. Wala pong hati-hati o kampi-kampi. Ayaw ng Diyos ang division. Ano po, tandaan niyo yan. Okay, Proverbs 29:18. Where there is no revelation, the people cast off restraint. But happy is he who keeps the law. Tinan niyo po, masaya po ang isang tao na pinapanatili o sumusunod sa salita ng Panginoon Diyos. Di ba? Sabi, boring naman kasing lagi na lang salita ng Panginoon yun, salita ng Panginoon. Hindi mo alam. Nandiyan ang tunay na kaligayahan. Ano po? Na binabagi. God wants us to enjoy life here on earth. Gusto naman ng Diyos na maging masaya tayo sa mundong ito eh. Di ba? Gusto ba ng Panginoon maging malungkot tayo lagi? No. Kaya nga meron siyang kaligayahan, di ba? Pero He wants us to enjoy the rewards of our labor. Yan. Sikap ka magtrabaho, binigyan ka ng trabaho ng Panginoon Diyos. Ano po? Gusto ng Panginoon, ma-enjoy mo. Sinabi sa Ecclesiastes po yan, chapter 2. Na chapter 3, chapter 3, verse 12, 13, verse 22. Kung babasahin niyo po yan, nakasulat na yan. Gusto ni God, mag-enjoy ka, magsaya ka sa mga bunga ng pinagpaguran mo o trabaho mo. Pero tandaan mo, di ba? Kapag yun naman lang lagi mong iniisip at wala kang pagbabalik sa Panginoon Diyos, ng mga tinanggap mo, hindi ka pa rin mag-i-enjoy. Dahil ang tunay na enjoy, yung nagsikap ka sa trabaho mo, sa gawain mo, may tinanggap ka, pero hindi mo kinalimutan ang Diyos. Hindi mo kinalimutan ang katawan ni Kristo, hindi mo kinalimutan tumulong sa ibang tao. Ito po, dahil yan po ay mga utos ng Panginoon Diyos. Diba? Sabi niya, however, the book of Ecclesiastes also indicates that we may not. Sabi niya po, life under the sun should not be our primary pursuit. Yun nga po yung sinasabi ko. Diba? Gusto ng Diyos mag-enjoy ka eh. Pero wag naman po yung puro kumita ka nga,
nakalimutan mo na ang Diyos. Kumita ka, for sarili mo na inisin mo, nagkaroon ka ng salapi, nakalimutan mo na ang Panginoon. Nagdasal ka, Lord, bigyan mo ako ng trabaho, ganito, magsasamba ko sa iyo linggo-linggo. Nung nagtrabaho ka na, asan ka na? Hindi ka na nagsasamba sa Diyos. See? So yun po ang nangyayari na binabanggit doon sa atin, di ba? Kaya sabi ni Solomon, di ba, life under the sun should not be our primary pursuit. Why? Kasi everything under the sun is vain. Walang kabuluhan ang nasa ilalim ng araw na ito. Sapagkat lahat ito ay mapaparang. Ang tanging may kabuluhan lamang, mag-enjoy ka ng reward sa'yo ng Diyos, pero huwag mong kakalimutan ang Diyos. Lagi pa rin siya ang una sa buhay mo. Yan ang tunay na kaligayahan na gusto ng ating Panginoong Diyos na dakila sa lahat. Yan, no po, na binabanggit. Okay? Kung nais nyo po na makita po yung mga serye natin ng Ecclesiastes, doon po sa group natin ng Churches of Christ in Marikina, i-search nyo po Ecclesiastes. Makikita nyo po yung mga tinuro ko doon. Diyan po, no? So, ayan, sinasabi ko nga po ito kanina, serve God and others. Paglingkuran mo ang Diyos. Binayayaan ka ng Panginoon, pinagpala ka ng Panginoon Diyos, nag-enjoy ka sa kinita mo, pero ang pag-enjoy mo dapat, hindi ito makamundo. Mag-enjoy ka kasama ang pamilya mo, kain kayo, di ba? Magkaroon kayo ng outing, kayong pamilya mo, pero naman, huwag mo itataon ng araw ng linggo. Di ba? Mag-leave ka, bakasyon kayo, pagdating ng araw ng linggo, samba kayo. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kapag may tinanggap ka, tumulong ka sa kapwa-tao mo, tumulong ka sa gawain ng iglesia, yan binabanggit doon. Okay? The wise man said, he who has mercy on the poor, happy is he. See, yun yung sinasabi ko po. Ito po, dapat maawain tayo sa mga naghihikahos, naghihirap. Kaya po, di ba? Kaya tulong-tulong tayo mga kapatid. Kailangan po natin yun. Kasi kung minsan, kapag meron na tayong blessing sa God, nakalimutan na natin si God. Oh Lord, pag unang sweldo ko, magbibigay ko sa iyo. Nung binigyan ka na ng sweldo, nagliwa-liwa na. Nasaan na? Pagdating ng giving, kakarampot ng binibigay mo. Di ba? See? Sabi mo naman, maluwag naman sa puso ko yun eh. Masaya naman ako nagbibigay. Pero meron kaduktong yun, dapat magbigay tayo ng ayon sa ating mga kinita. Tingnan niyo po, ang sabi, di ba? So yun po, dahil andun po, alam niyo po, sabi ko nga, ang tunay na kaligayahan nasa giving eh. Di ba? Giving your life to God is true happiness. Giving your service to God is happiness. Serving God, serving other people is happiness. Kaya sabi ko nga, alam niyo, pag nagpapakain tayo ng mga bata, ang saya-saya eh. Kapag nagbibigay tayo ng mga ng tulong, tinutulong sa atin ng mga ibang kapatid, di ba? Ang saya po magbigay kahit pagod tayo eh. Dahil nandun po talaga ang service, no po, na binabanggit natin, no? Jesus washed disciples' feet and said, I have given you an example that you should do as I have done to you. Nagbigay na ng example ng Panginoon. Huwag kang magmamataas. Bumaba ka. Mag-serve ka. Yun ang sinasabi ng Diyos sa atin dahil nandun ang tunay na kaligayahan. Sabi niya, kung alam mo mga bagay na to, masaligaya kayo, masaya kayo kung gagawin ninyo ito. Tingnan niyo po yung sinabi doon sa John chapter 13, verse 15 saka verse 17. Diba? Nagbigay na ako sa inyo ng halimbawa. Sabi niya. Ngayon, sabi niya, kung alam niyo mga bagay na ito, masaya ang gagawa nito. Gawin niyo rin, sabi ng Panginoon. Ayan, napakaganda po. No? Okay? Ilang minuto na pa tayo. Okay? Control your thoughts. Ayan. See? We can change our life by changing our attitude. We are what we think. Kasi kung ano yung pag-iisip mo sa iyo, yun ka eh. Di ba? Kung ano yung nasa puso mo, yun ka, ang sabi ng Panginoon Diyos. Na? At kung ano nasa puso mo, yun din lumalabas sa bibig mo. Kaya dapat marunong tayong mag-control. Ang sabi doon, renew your mind, sabi ng Panginoon. Learn, sabi niya, learn to think on these things. Ano yung mga things na sinabi ni Pablo? Di ba? Whatever is true, whatever is noble, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever of good report. Ano? Sabi ng Panginoon, ito is praiseworthy, this do. Gawin nyo ito. And the God of peace
will be with you. Ang kapayapaan ay nasa sayo at magiging masaya ka. Tingnan niyo po ang sinabi ni Pablo dun sa Philippians chapter 4, 8, 9. Ayan, ano po, napakaganda. Okay, tuloy natin. No, iwasan ang kasalanan, yung mga guilty feeling. Kasi kung minsan, may mga guilt feeling tayo. Bakit nagigilty feeling tayo? May ginawa kang mali eh. Iwasan daw natin yan. Ano po? Sin promises pleasure, but things brings guilt and misery. Po, masaya ka, nagkasala, masaya ka, ginagawa mo ito, pero hindi mo alam, magbibring lang yan ng guilt feelings yan. At igat sa lahat, misery ang nagdudulot sa inyan. Walang mangyayari sa buhay mo. Sige, magsaya ka sa kamunduhan. Diba? Tulad halimbawa ng yung lalaki sa lalaki, babae sa babae, sasaya nila, di ba? Pero pag namatay sila, at ganun pa rin sila, yung babae siya, nagpakalalaki na, pero babae siya, yung lalaki naman, nagpapakababae, lalaki siya. Ano ba ginawa ng Diyos? Lalaki at babae, para maging masaya. Hindi siya po gumawa ng Panginoon na, ang lalaki, kapag lalaki, mag-aasawa. Mali po yun. Masaya ka, pero sa oras ng kamatayan mo, it will bring misery. Tandaan mo yan. No? Sin is the cause for all our troubles and pain. Kaya nawawala ang kaligayahan ng tao eh. Dahil sa kasalanan, ginagawa mo. No po? Kaya sabi ko, naalala niyo sinabi ko, kapag may nakitang kapatid na umunlad, kapag may nakitang kapatid na tinanggap, maging masaya ka. Hindi yung para bang masama pa loob mo na bigyan kapatid. Masama pa yung kapatid mo, umunlad siya eh. Dapat masaya tayo lagi. No po, masaya dapat. Yan mo lang yun. Basta ikaw, bigay. No po, yun importante doon eh, no? Na binabanggit doon. Magpatawad tayo ng mga tao na nagkakasala sa atin. Dahil yan ang panalangin natin eh. Matuto ka maging kontento. Kapatid, kaibigan na nakikinig ngayon, maging kontento kayo. Tandaan ninyo sa mga material na mayroon kayo. Huwag kayo magnasa lagi na magantong bagay. Dapat makakalimutan naman na ang Diyos. No po? Being content with our current physical circumstances is a learned quality. Tinan nyo po, quality. Ayan. Philippians chapter 4 verse 11. Based upon our trust in God, be content with such things as you have, for He Himself, sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Maging kontento ka. Tandaan mo, hindi ka iwanan ng Diyos eh. Dahil gusto ng Diyos maging masaya ka. The Lord wants you to be happy. Yan, ang maganda doon, no? Ang ganda. Kaya sabi niya dito sa atin ngayon, sa gabing ito, count your blessing. Consider the material blessings we do have. No po, mga blessing ka na eh, okay na yan. Consider the spiritual blessings we have in Christ. Consider mo yun. Even in the face of loss, diba, nasunugan, namatayan, nalubog ang mga gamit. We have many things for which we should be thankful. Maraming bagay tayong ipagpapasalamat sa Panginoon. Naalala niyo po, di ba? Naalala niyo yung na tinuro ko noong nakaraang Wednesday din about dito. Ayan. Ano po? Okay. So, ating pagtatapa, makita natin dito. Focus on spiritual things. No? Sabi, focus your eyes on Jesus. Yan na sinabi sa Hebrews, di ba? Earthly things will always fade away and disappoint. Cannot provide lasting happiness. Oh, may kaligayahan, pero it will not provide lasting happiness. Ayun. Di ba? Walang forever happiness doon. So, 2 Corinthians 4:18. Do not look at the things which are seen. Doon po yung mga nakikita mo. But the things which are not seen. Yun daw doon ka tumingin. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Yung mga bagay na hindi mo nakikita, yan po ang eternal. Ano po? Di ba sabi kanina, huwag ka magtiwala sa tao? Hindi eternal ang tao eh. Mamamatay yan. Magtiwala ka sa Diyos. Ang Diyos kailanman hindi mamamatay. See? Yan po yung binabagit natin. Okay? So God wants us to live joyfully, to see good days. 1 Peter chapter 3 verse 8 to 17. Basahin po ninyo sa inyong mga Biblia ang tungkol dyan. Ayan po, sa Tagalog. Katapos-tapusan, kayong lahat ay magkaisang akala, madamayin, mga ibigang tulad na magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagkumbabang pag-iisip, na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. Nga, di ba?
O ng alipusta ang pang-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo'y mga magmana ng pagpapala, sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama. Yan, huwag tayo gumana, no? Na binabanggit, hanapin natin, sabi niya, hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. Hanapin mo ang kapayapaan at yan ang sundan natin, mga kapatid. Ano po? Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid. Kasi nandun po tunay na kaligayahan. Nasa Panginoon Diyos, no? Na binabanggit doon. Hindi ko na po binabasa ang lahat. Ano po? Kasi ilang beses natin na nabasa yan. Nakita naman ninyo po. Okay? Diyan na natin. Okay? Kundi inyong ariing banal si Kristo. Yan. Si Kristo po ang tunay na kaligayahan natin, mga kapatid. No, nakita niyo po doon. Verse 17. Sapagkat lalong magaling kung gayon ang iniibig na kalooban ng Diyos na kayo'y mga bata dahil sa paggawa ng mabuti kaysa dahil sa paggawa ng masama. Ang tunay na kaligayahan nasa paggawa ng kabutihan. Kaya ako ay magiging masaya. Ayan. Mag-enjoy ang buhay. Enjoy your life here sa mundong ito. At maging masaya ka na meron kang Panginoon Diyos. More than God wanting me to be happy, He wants me to be holy. Gusto ng Panginoon ako ay maging banal para makapiling ko siya sa langit. Ayan. Ayan po mga biblical reference. Yan po. Mababasa po ninyo sa inyong screen. Pwede niyo po yan mamaya po i-rewind nyo, tapos i-screenshot ninyo. Yan. Ano po? Kita natin. Dahil sa kakulang natin ng oras, hindi natin binabasa lahat ng mga bagay na ganon. Okay? God does not want us to be happy if it involves sin. Hindi gusto ng Diyos na maging masaya tayo kung naka-involve, nakapaloob ang kasalanan. O mga false doctrine, maling turo. Ano po? Kanina, tinuro ko sa mga parents kanina, what is truth eh. Maganda po yun, mga nanay na nanonood ngayon. Ano po? Causing another to stumble. Yan. Ano po? Nagkakaroon ng mga kagulo-gulo sa loob ng iglesia. Fellowship with the unfruitful works of darkness. Nakikisa ka sa gumagawa ng masama. Nakikisa ka sa mga pagdibisyon. Gumawa ng dibisyon sa iglesia. Ano po? At sarili mo lang na pagnanasa ang hinahanap mo. Ano po? Hindi ka magiging masaya dyan. Ano po? Na binabanggit. Hindi gusto ng Diyos na maging masaya ka dyan. Gusto ng Panginoon Diyos magbago tayo. Baguhin mo na. Itama mo ang buhay natin. Nang sa ganon, dahil ang tunay na kaligayahan is a product of being right with God. Iyan po ang tunay na kaligayahan sa atin. So, sa gabing ito, makita po ninyo, God wants me to be happy. Sabi ko, magiging masaya ako. Masaya po ako, sama kong pamilya ko. Ayan. Outside of God's will, there are no success. Kaya dapat nandun tayo sa kalooban ng Diyos. In God's will, there are no failures. Sa kalooban ng Diyos, wala pong failure dyan. Kaya po, mga nag-aaral, laging may Diyos dapat kayo. Kasama nyo lagi ang Panginoon Diyos. Unahin nyo ng Diyos, magsamba kayo. Hindi yung kahit linggo, nasa eskwelahan kayo, naku po. Hindi po dapat, magsamba kayo. Magsamba kayo. Huwag kayong mag-ano doon dahil wala doon ang tunay na kaligayahan. Ano po? Tandaan nyo yan. No? Okay? Kasi nga, may mga eskwelahan na may pasok pag linggo, pero pwede kayo mag-excuse naman dyan. Ano po? Unahin nyo muna ang Diyos. Mag-worship muna kayo. Magsamba kayo sa Panginoon. Even if in this life we suffer, alam niyo po sinasabi ko, face hardship, face great loss. In Christ, we can find comfort, joy, peace, and hope. Diba? Even you gain the whole world and lost your soul naman, ano mangyayari? Wala. Tignan niyo po, mga kapatid, tignan natin, sa gabing ito, marami tayong natutunan, magiging masaya ako. Yes! Gusto na God maging masaya tayo. Lahat tayo maging masaya. Yan ang gusto ng Diyos. Pero huwag niyong hahaluan ng kasalanan. Happiness is what God wants us all. Gusto ng Diyos, maging masaya ka sa mundong ito hanggang sa kabilang buhay. Kaya pag nasa mundo tayo, magsaya tayo, nakapiling ang Diyos,
Magsaya tayo na tumusunod sa kanyang utos. Magsaya tayo na pinapanatili ang salita ng Diyos. Magsaya tayo na yung salita ng Panginoon Diyos ang bumabago sa ating puso. Hindi yung marami kang alam sa Biblia, nandiyan, pero hindi naman nabago ang buhay mo. Wala pong kaligayahan dyan. Ano po, mayaman ka nga, pero hindi ka marunong tumulong sa kapwa mo, hindi ka magiging masaya dyan. Tandaan niyo po. Diba? Kasi, andyan po, parte ka ng iglesia, tumulong ka sa loob ng iglesia. Maraming paraan pagtulong. Share your blessing. Sabi nga doon. Ano po? God wants you to be happy. The same way, ang inyo rin pong lingkod gusto ng Diyos na maging masaya. So, maraming salamat po sa pakikinig ninyo sa gabing ito. Salamat po.